Kinampihan ng Malacanang ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority kontra sa memorandum ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dahil dyan, tuloy pa rin ang panghuhuli ng MMDA at local government units sa mga bus at truck na kolorum at out of line o wala sa ruta. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Finally, Ma'am Jess, kumbaga sa boxing, tapos na ang ilang araw na tunggalian ng patakaran ng MMDA at ng LTFRB matapos pumagitna itong Malacanang at sabihin nga na ituloy yung panghuhuli sa mga kolorum at out of line na mga pampublikong sasakyan. Kanina nakausap natin si MMDA Chairman Francis Tolentino Matipid, yung naging pahayag niya. Ang sabi niya, nasa moving on stage na sila at magiging tuloy-tuloy na raw yung kanilang mga panghuhuli dun sa mga hindi otorisadong mga pampublikong sasakyan na bumiyahe. Pero kailangan din natin ipaunawa na hindi ito yung kabuang solusyon dun sa napakalaking problema ng daloy ng trapiko. Katunayan, meron pang mga nakaamba ng mga road repairs na kinakailangan din nating paghandaan. Tuloy sa paninita ng mga bus ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa kahabaan ng EDSA. Ikalawang araw ngayon ang kanilang oplan disiplina kahit pa iniutos ng LTFRB na pansamantala munang itigil ang paninita sa mga bus na out of line o wala sa tamang ruta, maging sa mga truck na kolorum o walang prangkisa. Sa operasyon ng MMDA kanina, 15 bus ang nahuli sa EDSA southbound. Araw-araw po gagawin natin ito, tuloy-tuloy lang po. Darating po ang panahon na talagang magluluwag po ang traffic dito sa EDSA. Di gaya ng bumper-to-bumper traffic na nasaksihan noong Lunes, mas maayos ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA kaninang umaga. Banaya din ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sabi tuloy ni Manila Traffic SAR Isko Moreno, patunay lang ito na tama ang desisyon ng MMDA at Metro Manila Council na ituloy ang paninita sa mga sasakyang may traffic violation. Pag illegal ka, hindi dapat pinapayagan ng anumang uri ng pamahalaan. Good luck. Paglilinaw naman ni LTFRB Commissioner Ariel Enrile Inton, wala silang sinasabing hindi dapat panagutin ang mga truck at bus na kolorum at out of line. Wala rin daw silang kapangyarihan para pagbawalan ng local government units o anumang ahensya na manghuli ng mga lumabag sa batas trapiko. Ang layunin daw ng pagsususpindi nila sa Joint Administrative Order o JAO, itigil muna ang pagpapataw ng malaking multa para bigyan ng pagkakataon ang mga operator na makapag-comply sa bagong regulasyon. Sa gitna ng mainit na usapin, nagpulong sa Malacanang ang LTFRB at MMDA kasama ang mga kinatawan ng ilan pang ahensya ng gobyerno. Kinatigan ng Malacanang ang desisyon ng MMDA at Metro Manila Council. Ipinawalang bisa ng Malacanang ang memo ng LTFRB, kaya tuloy ang panghuhuli ng MMDA sa mga bus na kolorum o di kaya out of line. Una, paghuli at pagpapamulta sa mga kolorum at out of line na bus sa EDSA at sa buong Metro Manila. Muli magpupulo ang mga ahensya kasama ang mga alkalde sa Metro Manila para talakayin at pag-aralan ng ruta ng provincial at city buses. Simula rin sa August 16, huhulihin at pagmumultahin ng muli ang mga kolorum na truck. Ang mga may-ari ng truck na gumagamit ng green plate ay maaari pang mag-apply para sa Provisional Authority hanggang ika-15 ng Agosto 2014. Simula sa ika-16 ng Agosto 2014, ang mga trucks for hire na walang provisional authority ay huhulihin at pagmumultahin. Dapat humingi ng exemption sa LTFRB ang mga green plate truck na not for hire. Renewable ang exemption na ito matapos ang 3 taon. At least, Ma'am Jess, partially solved na yung problema sa confusion pagdating dun sa mga tsuper. Ngayon, ang kailangan paghandaan ng mga motorista, lalo na yung mga manggagaling ng Osmeña Highway, yung mga manggagaling ng South Superhighway at padiretso dyan sa SLEX, ay yung gagawing rehabilitasyon sa Magallanes Interchange. Yung level 2 lamang naman daw yung kanilang kinakailangan na isailalim sa repair. Dahil 1975 pa yung Magallanes Interchange na yan, yung 120 meters na haba nung portion ng interchange yung isa sa ilalim sa repair ng DPWH simula bukas ng gabi natatagal ng hanggang 10 araw. Kaya yung mga motorista na dadaan dyan, binuksan na yung service road sa ilalim, pwede po kayong dumaan dyan pero 2 lanes lang yan, Ma'am Jess. Kaya ang mangyayari, kung meron dadaan na malaking truck, magta-traffic na naman. Kung kayo'y patawid ng EDSA galing ng Osmeña Highway, kinakailangan dumaan na kayo sa Makati o kung pipiliin ng dumaan sa service road, tsatsagain nyo rin yung traffic dahil sa Pasay pa kayo makakapag-U-turn para makabalik sa EDSA. Pero kung kayo naman ay nagmamadali papuntang SLEX, pwede na kayong dumaan sa Skyway para nang sa gayon lesser din yung abala. Ma'am Jess. Steve, ano-ano ba ang mga requirement para makapag-apply ng exemption ang mga green-plated na truck?
kinakailangan magtutungo sila sa LTFRB para nang sa gayon babayaran nila yung tinatawag na Provisional Authority. Yan kasi yung binibigay sa ngayon na kinakailangan bayaran mo ng 500 pesos tapos meron pang corresponding na maliit na amount, mga 200 pesos yung kinakailangan bayaran. Pero hindi naman yan garantiya, Ma'am Jess, na entirely mabibigyan ka na ng prangkisa halimbawa para sa mga truck. Dahil kinakailangan magsumiti ka pa ng iba't ibang mga dokumento na makakapagpatunay na ikaw ay kwalipikado na mamasahero o kung ikaw ay mamasada ng mga truck for hire, Ma'am Jess. So ngayon, ang malinaw, Steve, magkakahulihan na naman sa mga kolorum at out-of-line na bus. Yun ang pinakamalinaw na naintindihan natin, pati na yung mga out of line. Kasi sa ilalim, Ma'am Jess, ng Joint Administrative Order ng DOTC, na-classify yung out of line sa kolorum. Kaya doon nagkaroon ng problema. So ngayon, uhulihin na yung out of line at kolorum at yung multa nila. Kung ang makakahuli sa kanila ay MMDA, nasa hanggang 6,000 pesos yung babayaran nila. At magtutuloy-tuloy daw ito. Ang sinasabi ng MMDA kahit papano at ng Metro Manila Council, meron ng significant effect kahit papano na naramdaman sa EDSA yung kanilang panghuli nitong mga nagdaang araw. Malamang daw, yung ibang mga kolorum at out of line ay natakot na rin bumiyahe kaya kahit papano bahagyang lumuwag yung So EDSA. wala nang distinction kay out of line ka, kay kolorum ka, huli. Yun nga lang, wala kayang epekto naman. 'Di ba? Kasi napaka-komplikado talaga nitong problema natin sa transportasyon sa Metro Manila. Wala naman kaya itong epekto sa mga volume ng pwedeng maisakay ngayon ng mga bus na pwede lang bumiyahe. Kasi ganyan, may problema pa rin tayo sa MRT, haba-haba pa rin ang pila. Paano kaya ito? May mga pag-aaral na yung JICA dyan eh. Ang sinasabi nila, usually ang mga bus natin ay naglalaman lamang ng 50% kadalasan pag bumabiyahe yan off-peak hours. At sinasabi nga nila, merong overcapacity na mga hanggang 70% ng kabuuan ng mga bus dito sa Metro Manila. Kaya kung mapapasin mo, pag bumabiyahe yung mga bus, nagpipila-pila lamang sila at isa yan sa mga nagkukos ng traffic. So yan yung isa sa mga inaaral ngayon ng actually, yung aral na yan galing sa DOTC at JICA. So, nagtataka rin yung mga taga-MMDA na hindi sinundan ng LTFRB yung linyang yon para mapag-aralan kung meron nga bang oversupply ng mga bus na bumabiyahe ngayon at naging dahilan ng pagka-traffic, Ma'am Jess. Kasi yun ang sinasabi ng MMDA mulat mula, di ba? Na sobra daw dami ng mga bus na nasa lansangan. Sabi ngayon ng LTFRB at JICA, pag-aaralan. Paano na ngayon yan? Tinigil. So, wala mo ng pag-aaralan. So yun nga, kinakailangan din talaga siguro magmula na rin sa LTFRB yung initiative kung gusto talaga nila na ipatupad. Kasi maganda naman talaga yung adikain ng Joint Administrative Order. Kung titingnan mo yung linya ng, yung iba kinokontest nila yung kamahalan ng babayarang multa. Pero na-observe natin na nitong mga nakarang araw, nitong nakarang buwan, nung ma-cover natin yung implementation yan, marami talaga yung natakot at nasindak dun sa laki ng multa. Kaya kahit papano, nagkaroon din talaga siya ng effect dun sa traffic. Yun nga lang, kinakailangan maisagawa rin eventually yung rationalization para yung mga nagkukulang na ruta ay mapunan din at meron ding matiyak o matitiyak na may masasakyan yung ating mga kababayan, yung mga commuter, Ma'am Jess. Ano kaya nangyari kay Director Hines ng LTFRB? Kasi siyang medyo naipit ng husto rito at ngayon nga itong clincher, hindi siya kinampihan ng Malacanang, ang kinampihan MMDA. Nadinig natin kanina, Ma'am Jess, mula doon sa ilan sa mga kabilang doon sa pulong na yon sa Malacanang na very calm naman daw yung atmosphere nung magpresenta ang MMDA nung kanilang mga statistics. Nagbigay din ng panig ang DOTC. Sinubukan natin namang tawagan itong si Attorney Winston Hines para sa kanyang panig. Unfortunately, hindi niya pa sinasagot ang ating tawag. Ang pagkakaalam natin, meron silang press conference bukas kasama naman yung truckers group. Yan yung aabangan natin kung ano yung magiging pahayag niya. Hindi naman siguro nagmumukmok o nagmamaktol. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.